Una sa ating mga balita, mahaharap sa kasong rebellion at murder ang mga miyembro ng MNLF mission na kabilang sa pagsalakay sa Zamboanga City. Ayon kay DILG Secretary Marrojas, ito ang aasahan oras na matapos ang pagproseso sa mga naaresto at sumukong miyembro ng nasabing grupo. Ang update mula sa ating kasamang si George Bandola, live mula sa Zamboanga City. George. Sa mga oras ito mga kaibigan na hinihintay lamang natin, may mga ilang hinuha na magkakaroon ng ilang mga opisyal na pahayag mula na rin sa Crisis Committee at maging sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Pero anytime from now ay ito po yung ating aantabayanan. At kanina nagkaroon ng briefing ang Crisis Management Committee. Iginiit naman ito sa pangunguna ni DILG Secretary Marrojas na nagpapatuloy ang isinasagawang operasyon ng pamahalaan, lalong-lalo na ay 70% na di umano ng mga naunang pinasok ng rebeldeng Moro National Liberation Front, Miswari Faction, ang mga nasabing lugar ang nakiklear na rin ng pamahalaan at inilipat na ito sa pamahala ng Philippine National Police. Gayon din sinabi nitong si PNP Deputy Director General Felipe Rojas Jr. na gagamit sila ngayon ng mga bomb sniffing dogs at magiging to house ang kanilang pagsasagawa ng clearing operations sa mga bahay na naunang inukupa ng mga grupong MNLF. Ito ay upang maklear na rin ang mga nasabing lugar sa mga posibleng bomba o mga improvised explosive device na posibleng iniwan nila, mga landmines at iba pa mga paraphernalias ng MNLF rebel. Sa isinagawaring briefing ng Crisis Committee, sinabi nitong si Secretary Rojas na umaabot sa 149 ang kabuuan ng mga hostages na napalaya, nakatakas at kasalukuyang isinasailalim sa debriefing session ng DSWD, gayon na rin ng CIDG para makita yung ilang mga posibleng kaso na pwedeng i-file na rin ng pamahalaan dito sa grupong MNLF at iginit nga nito na rebellion ang i-charge o ikakaso dito sa mga MNLF rebels na nagsagawa ng pag-atake sa 6 na barangay ng Zamboanga City at ilang paglabag din sa international humanitarian law kung saan pumirma ang Pilipinas bilang pakikiisa sa nasabing sa international humanitarian law. At kaalinsabay ng isinagawang briefing ng pamahalaan dito po sa Zamboanga City, ay ginit naman itong si DSWD Secretary Dinky Suliman ang kanyang emosyonal na panawagan para sa mga media, lalong-lalo na yung mga private media na nagsasagawa ng pagre-report sa ilang mga insidente dito sa Zamboanga. Ang emosyonal na panawagan nitong si Secretary Suliman, i-report naman sana ng mga media ang totoong pangyayari at ang totoong ginagawa ng pamahalaan para tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na umabot na ngayon sa 109,000 individuals ang nasa 35 evacuation centers at ito yung tinutugunan ng pamahalaan para magkaroon ng pantulong, makatawid ang mga ito sa trahedyang binuo o hinasik nitong mga rebeldeng Moro National Liberation Front. Ang panawagan ni Suliman, kinakailangan i-report din na kung ano nga yung ginagawa ng pamahalaan. Kung merong 100 o 10 tao na na-interview ang mga ito na di umano hindi nakakaabot sa kanila ang tulong ng pamahalaan, kumpara mo naman dun sa 62,000 ng mga individual na pinapakain ng pamahalaan at tinutulungan. Nilinaw din itong si Secretary Suliman na hindi naman limos yung kanilang ibinibigay sapagkat hindi naman ito ginagawa ng mga taga Zamboanga. Bagkus sila ay naging biktima ng nasabing trahedya at kinakailangan tungkulin ng pamahalaan na tulungan
ang pakiusap lamang nito sa mga private media at sa ilang pa mga media na nagre-report mula dito sa Zamboanga, maging makatotohanan naman sana yung inire-report. Alam po ninyo, mismong ang Pangulong Benigno S. Aquino III ang personal na sumusubaybay dito po sa tensyon na nangyayari ngayon sa Zamboanga, ika-10 araw na. At every now and then, nagkakaroon ito ng briefing, nagkakaroon ito ng session with the security officers ng pamahalaan, partikular dito sa Western Mindanao Command, at binanggit ni DILG Secretary Rojas na kung hindi man nakikita ng taong bayan ang Pangulong Aquino sa ginagawa ng pamahalaan, ito po'y dahil maigpit daw ang utos ng Pangulo, ayaw nitong ma-divert o mahati ang atensyong pangseguridad na ipinapatupad ng pamahalaan para tuluyang malipol o kung hindi man mapigilan ang inihahalal na lagim nitong grupo ng MNLF Rebels Miswari Faction. Kasi nga naman, kung siya pa'y iikot, mahahati para yung seguridad para isecure ang Pangulo at isecure din yung mas mga kawawang hostages. Inuuna po ng Pangulo ang kapakanan ng humigit kumulang pa sa 30 to 40 hostages na sinasabi ng Crisis Committee ang nasa kontrol pa ng MNLF rebels. At sa bilang naman ng mga rebeldeng MNLF, nasa 40 to 50 pa ayon sa kanya ang kanilang tinutugis ngayon, at actually meron ng 2 bakbakan na naitala simula kaninang umaga mula doon sa bahagi ng Santa Catalina at sa Santa Barbara sa Zamboanga City. So ayan ang mga pinakahuling update mula po rito sa Zamboanga City, kasama si Joel Mamaril at Eddie Arellano at ang RTVM. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Cathy? Maraming salamat, George Bandola.